Ito, pag-usapan natin ha, paano nga barado barado kay Senator Bongo to sila Recto ha. Tingnan natin yung buong pangyayari. Okay. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. Yeah, ako'y totoo ha. Sangayon ako. Ang daming natulungan ng Malasakit Center ni Senator Bongo. Kaya talaga yan ang kanyang tinutulak, yung health na yan. Kaya nga si Senator Bongo ang may pinakamalaking boto nung nakaraang eleksyon para senador. Bakit? Yung kanyang health na advokasya, totoo. Hindi peke. I'm sure mas marami dito sa mga nakikinig sa akin, may kaibigan o kamag-anak or may kakilala na natulungan nung kanyang Malasakit Center. Dapat naman talaga ayusin natin. Alam mo, kung nung mga dati, sinasabi ko, kasi may mga kamag-anak ako sa Canada at sa Amerika. Yun po ang pinagkaiba ng Pilipinas. Dito, may problema ka na sa sakit mo, may problema ka pa sa ospital. Parang mamamatay ka sa ospital. Sa katunayan, minsan ayaw ka pang tanggapin pag wala kang pera. Yan ang dapat finufokusan natin. Bakit inalisan kasi ng budget yung PhilHealth? Dapat tama naman si Senator Bongo, dapat talaga PhilHealth, PhilHealth, PhilHealth. Importante yan. Tapos saan nyo dadalahin? I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Ay, siga! Siga, correcto! Dito ka! Dahil maraming mga probinsya po na walang sariling hospital, kaya DOH po nagdadala at marami tayong sinusuportahan na mga hospital at mga health centers. At pakiusap ko lang sa Secretary Recto, tulungan nyo rin po ito to make it operational. At sinasabi ni Senator Bongo, pakiusap ko lang. Pakiusap ko lang. Make this operational. Dapat magamit po mula Luzon, Visayas hanggang... Magamit ang PhilHealth mula Luzon, Visayas, Mindanao. Ibig sabihin, talagang epektibo. Na Mindanao. And pakiusap ko lang po na reminder lang po, mas alam nyo naman po ito, nabanggit nyo po kanina na inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. Wala pong discretion ang ibinigay sa akin. Basta excess mandate po. na yun. Mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions. Pakiusap ko lang, kung maaari, yan ang mga sinasabi ni Bongo patungkol dito sa PhilHealth. The future, wag lang po sana yung health. Kung wala na, sa madaling salita, sinasabi ni Bongo, kung gusto nyo galawin yung lahat ng pera, galawin nyo na, wag na yung PhilHealth. Kung gusto nyo magnakaw kayo dyan sa basura, dyan sa maleta, magnakaw kayo dyan sa baha, wag na kayo magnakaw sa PhilHealth. Doon pondohan natin yung PhilHealth. Ganon. Hindi na rin tayo papayag dito sa Senado ng ganon. Hindi na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health. Tama. Mismo. Ang laki ng problema natin dito. Klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Ay, bastos ang bunganga mo. Ha? Bastos. Hindi ka namin tatantanan. Bastos ang bunganga mo. Ikaw, Mr. Tax ka. Ikaw ang pahirap. Ikaw ang pahirap sa taong bayan. Ha? Pataw ka. Wala kang ginawa kundi pataw ng tax, pataw ng VAT, pataw kung ano. Tapos bastos pa bunganga mo. Naghalikan ba kayo ni Claire? Hindi nagtatanong lang, nagtatanong. Kasi parehas bastos ang bunganga ninyo eh. Nakikiusap yung tao para tungkol sa health. Sasabihin mo wag kong utusan. Siga ka. Trabaho nyo yan. Trabaho ng senador yun magsabi patungkol sa inyo eh. Nakiusap ng maayos yung tao. Barumbado to animal na to ha.
Ang bihira, oh. Para kasi macho sa Bible. Then naisip ko lang, lang si Macho kasi 'di ba galit na galit ang Jews sa kanya before sa Macho sa Bible? Oh, 'di ba? Dahil tax collector. Ito ganda, puro tax, tax, tax. Pero si Macho nagbagong buhay nung tinawag ng Panginoon. Turn around. 180 degrees. Ikaw kailan ka kaya magbabago, animal? Ikaw na nagpapahirap sa taong bayan, ganyan ka pa makapagsalita. Ang bastos to. Ay, naku, ewan ko sa'yo, Recto. Tingnan nyo po itong susunod, Tingnan nyo, babasahin ko yung Sabi niya, warning ni Secretary Recto sa panukalang pagbaba ng VAT. Nagbabala si Finance Secretary Ralph Recto sa posibleng maging epekto ng panukalang ibaba sa 10% ng kinokolektang value-added tax. Yung VAT, ayaw niyang gawin. Kasi nire-recommenda yung VAT na yan, gawing 10%, 12% yan. Bibili ka sa restaurant, may 12%. Kakain ka sa labas, may 12%. Magagasolina ka, may 12%. Bibili ka ng kondo, may 12%. Bibili ka ng kotse, may 12%. Bibili ka ng bahay, may 12%. Lahat ng gagawin mo, pati pag-ihi mo, kukuhanin na nilang 12%. Pati yung tae mo, kukuhanin na nilang 12%, tapos isasaksak nila dun sa dilawan, yung kumakain ng tae. Ganon. Kainin nyo. Sali-sali tayo dito. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ng kalihim na maaari magdulot ang panukala ng revenue losses. So ayaw niya. Kasi malulugi raw ang gobyerno. Kung magbabawas pa tayo ng revenue, baka pati ang current operational expenses natin uutangin na rin ayon kay Recto. I'm sure that those who have filed a bill all have well intentions. Maganda raw ang intensyon ng mga nag-file ng bill na baba sa 10%. Pambihira. Hindi naman hinihingi lahat. From 12%, ibaba lang sa 10%. Sa katunayan, sobra-sobra pa nga yung 10%. Sa ibang bansa naman, walang ganyan. Sa Dubai nga, walang mga tax-tax eh. Ang ganda ng pamamalakad doon. Ang ganda ng bansa nila, walang tax-tax. Wala po yan sa laki ng tax. Nasa implementation yan. I'm sure that those who have filed having said that, at this point in time, if you do, I leave it to Congress. If you pass a bill, my warning, nag-warning pa nga animal, will be that there will be a possible credit rating downgrade. Dagdag niya. Turuan kita, Recto. Kasi ito, hindi naman ito kailangan matalino ka. Ito, hindi mo kailangan college graduate. Bagamat tayo college graduate, hindi natin pinagmamalaking kaya kung nasasabi ito ay matalino ako. Ang punto rito, kailangan lang mahal mo taong bayan para masolusyonan niyang problema sa tax. Alam mo, kahit gawing 5% yan, kung aayusin ng gobyerno ang pamamalakad patungkol sa pera, kahit nga alisin mo totally ang VAT na yan, hindi maaapektuhan ang Pilipinas. Tingnan nyo, bigyan ko kayong malaking halimbawa. Ang Davao, walang nakawan. Tingnan mo, ang layo-layo sa sentro, ang layo-layo sa Maynila, and yet lamang pa ang ekonomiya nila. Bakit? Walang nakawan. Bigyan naman natin patungkol sa reliyon naman, KOJC. Walang nakawan sa KOJC. Diba? Tingnan nyo. Ang ganda ng pamamalakad sa KOJC. Libre pagkain, libre bahay, libre pag-aaral. Lahat libre. Ang ganda ng kingdom. Bakit? Yung pera na pupunta sa tama, hindi ninanakaw. Wala po yan sa laki ng pera. Nasa laki po yan ng magnanakaw. Habang palaki ng palaki si Lolong, kahit gawin mong 20% yung back mong animal na yan, kakapusin pa rin ng Pilipinas. Kailangan mo pa bang maging matalino yan?
Hindi mo na kailangan magkaroon ng asawang artista para malaman yan. Pambihira kayo. Huwag mong pahirapan. Ha? Ako, ito lang sasabihin ko sa'yo. Nakikiusap si Bongo, idalin sa health. I-prioritize yung health. Ayaw po mong pagpaturo. Yan ang problema mo. You are the same with Marcos. Ayaw nyo makinig sa taong bayan. Mr. Know-how kayo lahat eh. Mr. All-knowing kayo lahat. Wag mong pahirapan ang taong bayan dyan sa katataks mo. Then, let the government adjust. Bawasan nila yung nakaw nila. Pustahan tayo kahit zero bat. Mas maganda kalalabasan ng Pilipinas. Ito next. Ito, pakinggan pa natin. Isa pa to. Isa pa tong kasabwat. Barado rin to. Barado, pakinggan ninyo. First two cases naman in court. The Discayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Discaya couple not to cooperate for now, what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan eh, nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako eh. Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. Tapos, si Tambi gagawin yung state witness. Nagtatanong lang. Kasi parehas kayo ng record ni Tambi, ha? Kunwari pinapadaan sa due process, kunwari dumaan sa JBC, bigla ka naging ombudsman. O ganyan din si Tambi, kunwari pinag-aaralan ng ICI. Sa susunod yan, sila na state witness. So, ibig mo sabihin, sumunod pa si Tambi dito sa mga Diskaya? It's not the other way around. Wow! 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 UP! Lawyer! Wow! Wow! And right there and then, they stop talking. Sino ba ang kanilang... Di alam mo ba't walang tiwala? Pati nga yung Marines, di ba? Ayaw pumasok sa state witness. Bakit? Walang tiwala sa'yo. Boying, you need to... Isa ka pa, ayaw mo ring makinig eh. Para kasi bongbong. You need to realize. They don't trust you. That is the problem. Kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad lahat eh. Sino ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan and how... Sino ba? Ayaw nilang ilahad. Poprotektahan ka namin. Gagawin ka naming state witness. Pero ilahad yung lahat. Ang tanong ni Pinky Lacson, ay ni Pinky Webb, sino ba sa tingin mo yung pinoprotektahan? Far high does that go? I think they've been protecting Bongo. Iyon, napunta na naman tayo sa Duterte na naman. Woo! Animal na gobyerno to, no? Hindi talaga nila gustong ayusin. Gusto lang nilang sirahan ng Duterte. Yeah. Ang liwanag yung binabanggit si Stambi tsaka si Saldi, ayaw niyong imbestigahan. Ngayon pupunta ka kay Bongo. Wow. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting. To be blunt about it. Senator Bongo. Ulitin mo pa, Pinky Webb. Ulitin mo pa, si Senator Bongo. Ulitin ko para sa iyo. Si Senator Bongo. Kasi alam ko yan, nandidiin nyo talaga si Senator Bongo eh. Dahil Duterte na naman eh. Kung kain-tae kaya si Senator Bongo, katulad ng Dilaw, babanggitin mo? Ang linaw-linaw. Yung investigasyon, papunta kay Saldi tsaka kay Tambi. Sinong gusto nyo imbestigahan? Si Bongo, si Cheese.
Yung ICI, ikaw ombudsman. Hinahamon ka nga eh. 'Di ba? Anong sabi ni si Guanzon ba yun o si Chavit? Pustahan, hindi mo kayang imbestigahan si Tambi at saka si Bongbong Marcos. Patungo dun eh. Sila yung mastermind. Gusto mong pumunta kay Bongo. Ang layo-layo eh. Sasabihin hindi kasi yung family. Teka muna, ang dami. Ang dami connected. Punta ka lang sa Ilocos Norte. Yung Diskaya, maraming proyekto sa Ilocos Norte. Are you stupid? I don't think so. Matalino ka eh. You're looking into this as well, Ombudsman, yung kay Of Senator course, of Bongo. course, of course. Ano yan eh, kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special, special, Hindi, ano sinasabi nila? 'Di ba? Anong hamon ng taong bayan? Hindi sa akin 'to ha. Siguro nababasa mo Boying sa Facebook. Anong hamon nila? Kaya mo bang imbestigahan yung anak mo? Na biglang naglaho parang bula yung kaso? Tapos yung PIDEA chief pa ang natanggal? 'Di ba? Who are you kidding? Ngayon Duterte naman, sino isusunod nyo? Si Bato. Di ba? Anong klaseng ombudsman to? Ang gusto i-prioritize Parmali. Tatawagin pa yung Gordon na parang sigadon. You are all jokes. of concern in researching the culpabilities of people so we can have Alam mo, baka sabihin nyo, pinagtatanggol ko yung si Bongo. Hindi po. Sa akin wala. Kung kailangan merong managot, managot. Pero bakit dyan kayo nakafocus? Hindi muna tayo mag-focus sa mastermind ng ghost projects. After we solve o makulong, maparusahan, mapanagot yung mastermind ng ghost projects at ng mga flood control projects sa Ilocos, sa Bulacan, at kung saan-saan pa. Then, sige, gusto mo pumunta sa Parmali, gusto mo pumunta ka pa sa SAF 44, kung anong gusto mong puntahan. Mastermind muna. Boying, mastermind ng ghost projects. Huwag nyo kaming iligaw. Ginagamit nyo yung mga senator para pagtakpan na hindi kayo pumunta sa mastermind. Ano bang meron sa mastermind at ayaw nyo yun ng bulat-latin? Ba't layo kayo ng layo? Ba't layo kayo ng layo sa ghost projects? restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit, Pingy. Wala kayang kaso yung anak nito? Tingnan natin. Kasi congressman din anak niya eh. Tumanggap kaya nung pumirma sa impeachment ni BP Sara? Pumirma ba yung anak mo para sa impeachment? Hindi ko alam kung bagong pasok to eh. No? But anyway, kung yung anak kaya niya, yun ang tanong sa kanya eh. Kung anak kaya niya imbestigahan, sabi niya, malinis yung mga anak ko. Pinalaki namin ng maayos. Mga taga Cavite eh. Ako kasi wala akong personal knowledge, aminin ko sa inyo. Pero I'm sure, kasi marami akong nadidinig from Cavite. From Cavite, pakilagay nyo dyan sa comment section. Ano alam nyo? Turuan nyo kami. Ha? Next, pakinggan mo ito ha. Boying, kasi itong susunod, may connection. Pero bago yon, ito yung sinasabi ko kanina eh. Tingnan ninyo. News update, Singson, hinamon si Remulla, nakasuhan si Romualdez at co. Andun na nakalatag na sa pagmumukha ninyo that they are somehow, to the very least, at best, lahat na po, that they are involved.
Ang tanong, kaya mo bang kasuhan si Romualdez at Siko? Or are you going to protect them? Or isang tabi muna, si Romualdez at Siko, punta muna tayong Parmali. Puntahan muna natin yung Duterte, saka na si Romualdez at Siko. Malunod muna kayo dyan sa baha. Hayaan na muna natin sila magnakaw paulit-ulit dyan sa flood control. Punta muna tayo sa Duterte at yung mga kaalyado ng Duterte. Huwag po tayong papayag, ilihis sa mastermind. Sila na ang itinuturo. Ayan o, tinuturo na ni Singson. Layo pa ng layo to si Boying. Eto pa, isa pa. Ito po tingnan po natin yan kasi kung talagang seryoso sa paghahanap, etong si Boying, dapat ito inuuna niya. Bukod kay Saldi tsaka kay Tambi, kung gusto mong talaga maayos, ito, tingnan mo. Jiggy, yung mungkahi nga ni Tiangco ay ilathala ng House Appropriations Committee sa website ng Kamara ang budget na ilalaan nga sa mga proyekto ng mga kongresista mula sa mga distrito at pati na rin sa party list. Paraan daw ito para manumbalik nga yung tiwala ng publiko. Halimbawa raw kasi sa 2025 budget, ang dami umanong proyekto na isiningit ng dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na hindi naman pala ni-request ng kinatawan ng mismong distrito. Ayan, ito sinasabi, di ba? Sinasabi na ni Tiangco. Si Saldico nagre-request, halimbawa ako congressman ako ng CTA. Hindi ko naman ni-request para sa distrito ko, pero binibigyan ng pondo. Bakit? Gagawa ng ghost projects, ibubulsa lang nila. Or meron silang komisyon. Yan ang punto ni Tiangco. Kaya kunwari, ikaw congressman, bigla ka magkakaproyekto, bigla ka magkakaroon ng budget, hindi mo alam. O bakit? With the purpose na gustong manakaw. Ito lantaran na, Boying. Bakit hindi mo imbestigahan? Punta ka kay Bongo. Punta ka sa Parmali. Punta ka sa mga Duterte. Ito nakalantad na with direct connection sa ghost projects. Hindi lang connected yung family. Hindi lang connected yung nag-donate. Connected mismo sa project. Hawak ang budget. Ang gusto mong imbestigahan yung mga buitre. Nasa pagmumukha mo na, Boying, Mahalaga raw na makita ng taong bayan kung sino ang proponent ng bawat project at kung alam ba ito ng district representative para walang turuan kapag may problema nga yung proyekto. Giit pa ni Tiangco ay kung may transparency sa lahat ng distrito pati na rin nga sa party list allocations mawawala yung espasyo para sa anyay Zaldico schemes na nagiging dahilan daw ng pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon nga kay Tiangco ay bagamat yan ang gusto niya, maalis yung Zaldico schemes, yung dapat transparent. Kung bawat i-release na pera, ilalagay doon sa kanilang, hindi ko alam kung sa kanilang Facebook o sa kanilang journal. Di sa ganun, nakikita, eto, bibigyan ko, galing kay Zaldico scheme, galing kay Zaldico, bigyan ko si CTA, si CTB, si CT, eto proyekto. inalis na yung mga flood control projects. Doon nga sa 2026 budget ay may mga naiwan pa ring infra projects sa mga distrito gaya po ng mga multi-purpose hall. Yan muna. Inalis yung pambihira. Pinalitan lang ng pangalan ng mga animal. Inalis yung flood control projects pero meron pa ring infra projects, multi-purpose hall. Ayan na naman tayo sa multi-purpose hall. Yung ni Chua na City Hall ginawa sa tabi ng kalsada. Pambihira. Tito, Chigi. Marian, ano naman ang naging reaksyon ng ibang kongresista sa mungkahi ni Congressman Tiangco? Jiggy, pabor nga yung ilang mga party list lawmakers isinusulong nga ni Tiangco. Kabilang na nga riyan si Public Accounts Committee Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Lalo na daw yung party list. Minsan dyan na binibigay yung pera. Naku, itong mga party list talaga. Sakit sa ulo. Nga kay Ridon, dapat kasama rin yung mga senador. Narito ang kanyang pahayag. I think we unite on the purpose that we have to be transparent as to
the entire list of proposals by legislators. It is not just party list congressmen that make proposals in several districts, but more importantly, even senators, no? Gago. Gago rin to. Isipin mo. Si Chanco, congressman. Alam niya kung sino magnanakaw dyan. Wag na kayong magkaila. Sabi nga kayo mga congressman, alam nyo kung sinong kumita ng malaki dyan. Kayo alam nyo sino magnanakaw dyan. Sinusolusyonan ni Chanco paano hindi na mauulit yung Saldico scheme. Yung pagnanakaw. Yung style ni Saldico. Maging transparent sila. Ito namang gagong tao na ito. Hindi pumura yun ha. Oh. Hire ano lang ng tanga. Itong gago na tao na ito. Dinadala naman dun sa ano. Gustong dalahin sa Senado. Gusto niya patas. Wow! Lahat na lang ba Senado? Diyan nagmula sa inyo eh. Asa ng mastermind si Saldi? Si Tambi. Tapos bawat galaw nyo, bawat kibot nyo gusto sa Senado. Kayo nga pinatay nyo agad yung investigasyon dyan sa flood control eh. Ay, kalukuhan tong tao na to talaga. Hindi nyo gusto masolusyonan yung problema. Kasi kung gusto nyo masolusyonan yung problema, pag may suggestion na dapat naman, regardless kung susunod ng Senado o hindi, hindi uhaya mong utusan ni Presidente yung mga tuta ron. May mga tuta naman sa Senado eh. Ibig sabihin, kung ayaw sumunod ng Senado, hindi kayo susunod. Hindi susunod. Hindi transparent yung Senado. Kami hindi na rin. Tuloy na lang ni Saldico yung ginagawa niya. Ganon. O kung hindi man si Saldico, yung iba naman. Pambihirang pangangatwiran ng mga congressman, no? Turo ng turo eh. Alam naman natin, dyan ang malaking problema. Make these proposals in several districts. Yan muna ang latest. Alam mo, yung sinasabi natin, ito nakalantad na. Diba? Boying, ICI, what are you waiting for? Itinuturo na ng ebidensya si Saldi at si Tambi. Ba't punta kayo ng punta kung saan-saan? Si Bongo ba? Kung si Bongo ay hindi maka-Duterte, sisilipan nyo? Kung sip-sip sa inyo? Ganyan din si Cheese. Kung hindi ba niya forthwith yung issue dyan sa impeachment at dinayaan niya yung impeachment na hindi naman talaga siya ang pumigil. Siya lang ang parang Senate President noon. So kung saan dalhin yung ng mga senador, yung usapin sa impeachment, doon niya inaano. Sisilipan nyo ba? Diba? Diyan pa lang kita mo nilalayo na nila eh. Bakit? Ayaw ni Tambi kay Bongo. Bakit? Si Tambi naman talagang ayaw kay Sara, ayaw sa Duterte. Lahat na makakatulong. Ginawa din nila kay Pastor Kibuloy yan. Why? Close kay PRRD. Close kay Sara. Kung kumakain ba ng tae si Pastor, pag-iinitan ng gobyerno? Hindi. Kung parang siyang dilawan, kung duwag siya, hindi. Kaso hindi siya ganun eh. Nasa pagmumukhanan nyo, yung mga dapat nyo imbestigahan, layo pa kayo ng layo. Next po. Tingnan nyo. Kung sino yung mga malilinis, yung walang pakialam dyan sa budget, sila yung ginigipit. Pakinggan nyo to sasabihin ni Senator Bongo, ha? Sir, for the record po, I am against unprogrammed funds. Hindi na natin kontrolado. Ito maliwanag, ha? Against siya sa unprogrammed funds.
Kaya mo bang imbestigahan, Boying, yung mga dilawan? Yung gusto sa unprogrammed funds? Bakit ba? Ano bang problema sa unprogrammed funds? Saan napupunta yon? At nagiging source na po ng corruption at ginagawa pong gatasan ng Yan. Hindi natin, kasi wala, hindi siya allocated. Pondo lang nandiyan dyan. So kung anong gustong gawin, patungkol dyan sa pera na yan, basta gastusin. So hindi natin alam. So, halimbawa lang to, 10 billion unprogrammed funds. Hindi na natin alam. Pwede na nga nilang ibulsa yun eh. Hindi na natin ma-monitor. Di ba? iilan po. Concern lang po ako sa pera ng gobyerno. Dapat po yung maibalik po sa taong bayan. At yung pang ano ha? Yung legit nga na budget patungkol dito sa binubuo sa flood control projects, dinadaya. Nagiging ghost pa. Nawawala. Napupunta sa bulsa ni Saldi at mga ng ibang congressmen at ni Tambi. Di umano. Ito pang unprogram. Di ba? Tapos siya pa ang iimbestigahan ninyo. Yung mga malilinis, yung mga walang bahid ng nakaw, yes, they are not perfect, but sinong perfecto? May kanya-kanyang personality na weaknesses yan. All of us. Pero yung walang bahid ng nakaw, yun ang gusto nyong pitikin. Mga animal talaga tong mga kababayan natin. Oh. Ay, nako. Maraming salamat po doon sa mga nanonood. Sana po wag niyo pong kakalimutan na tayo'y naglalabas ng videos, mga 2 to 4 videos a day. Sana masubaybayan po ninyo. And i-like niyo po to video and sana din ay mag-subscribe po kayo dito sa channel na ito, Coach Oli News PH. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at sumusubaybay. God bless everyone.